Kung may tunog ang kahirapan, para kay Lyra Valdez, iyon ang tunog ng walis tingting na dumadampi sa basang semento. Paulit-ulit, pero hindi kailanman pareho. Tuwing madaling araw, bago pa man magising ang lungsod, nandyan na siya sa kahabaan ng business district. Suot ang kupas na orange na uniforme, may sombrerong niluma ng araw, at may rosaryong nakasilid sa bulsa na parang huling hibla ng pag-asa. Lyra, bilisan mo dyan. Mamaya, dumadagsa na naman ang kotse. Paalala ni Tess Arboleda, ang supervisor nilang laging may clipboard at laging may simangot, kahit wala namang tunay na galit. Parang sanay lang siyang magmukhang may kapangyarihan. Opo, Ma'am Tess. Sagot ni Lyra, hindi nakatingin, hindi dahil bastos, kundi dahil kapag tumingin siya, baka makita ng iba ang pagod niyang hindi na maikubli. Sa kanto, umaalingasaw ang piniritong mantika. Nasa pwesto na si Mang Pilo, ang taho vendor na parang alarm clock ng lugar. Kapag narinig mo na ang taho, alam mong buhay na ang paligid, kahit hindi pa sumisikat ang araw. Uy, Hija! Sigaw ni Mang Pilo, tinuturo ang maliit na baso. Kain ka muna, libre na to, oh. Mukha kang hindi pa naghahapunan kagabi. Napangiti si Lyra, pero parang agad ding napawi dahil nahihiya siyang tumanggap. Ay, Mang Pilo, nakakahiya. Baka mawalan kayo. Kung mawalan man ako, hindi dahil sa'yo. Biro ni Mang Pilo, sabay kindat. Dahil sa asawa kong mahilig sa online shopping. Sa likod, tumawa ang kasama ni Lyra na si Jessa Magsino. Kapwa street sweeper, mas bata ng 2 taon, mas makulit, mas palaban. Tanggapin mo na, Lyra. Kapag tumanggi ka pa, baka ikaw na ang i-post ni Mang Pilo sa Facebook. Street sweeper ayaw sa taho. Loko. Bulong ni Lyra, pero kinuha niya rin ang baso. Hindi niya sinabing kagabi, tubig lang at tinapay ang naging hapunan nila ni Aling Nena, ang ina niyang may hika. Hindi niya sinabing halos hindi na makatulog ang nanay niya sa ubo at dibdib na parang pinipiga. Hindi niya sinabing may sulat sa mesa. Isang papel na may malalaking letra. Final demand. Tinapat niya ang baso sa bibig, mainit ang taho, at sa init na iyon, saglit niyang naramdaman na tao pa rin siya. Hindi lang street sweeper, hindi lang basura sa gilid ng daan. Salamat, Mang Pilo. Mahina niyang sabi. Babayaran ko rin to pag may extra. Bayaran mo na lang ng ngiti. Sagot ni Mang Pilo. At huwag mong kakalimutan, kapag may problema, sabihin mo, hindi ka mag-isa dito. Kung totoo lang sana. Pagkatapos ng umaga, naglakad si Lyra pa uwi. Dumaan siya sa makitid na eskinita, amoy kanal at usok ng uling, pero pamilyar. Sa loob ng barong-barong na yero, nakaupo si Aling Nena sa gilid ng kama. Hawak ang inhaler na halos ubos na. Ma, gising ka na? Tanong ni Lyra, agad lumapit. Hindi ako nakatulog, anak. Sagot ng nanay niya, hingal pero pilit ngumingiti. Nangangati dibdib ko. Pero okay lang. Kumusta trabaho? Okay lang po. Sagot ni Lyra, kahit ang totoo, kumakapit na lang siya sa salitang iyon. May taho si Mang Pilo, kumain ako. Ma, uminom ka ng tubig. Lyra, pabulong na sabi ni Aling Nena, tila nagdadalawang isip. May dumating na sulat. Hindi na kailangan ni Lyra tingnan para malaman kung ano. Nakita niya ang papel sa mesa, gusot na sa gilid, para bang hinawakan-hawakan ng nanay niya habang nanginginig. Binasa niya. Final demand notice. Kung hindi makakabayad sa loob ng 7 araw, isasampa ang kaso at kukunin ang mga gamit bilang kabayaran. Umikot ang sikmura ni Lyra. 7 araw. Mahinang ulit niya, parang kinakausap ang sarili. Anak, patawad, sabi ni Aling Nena, luha-luha. Kung hindi lang ako nagkasakit, sana... Wag po, ma. Agad putol ni Lyra, sabay yakap. Wala kang kasalanan. Ako ang bahala. Basta, hinga ka lang. Huwag kang mag-alala. Pero sa loob niya, parang may bato sa dibdib. Dati, may plano siya. Dati, may pag-asa na parang tuwid na daan. Naaalala niya pa kung paano siya nagsimulang mangarap. Yung araw na may nag-post sa barangay hall tungkol sa caregiving sa abroad. Sabi ng recruiter,
Si Nilo Ricarte, sigurado ang alis, siguradong sahod, siguradong buhay. Ate, pag nakapag-abroad ka, tapos na problema mo. Sabi noon ni Nilo, nakangiti, palaging nakapolo shirt na may logo ng kung anong agency. 1 taon lang, balik ka dito, may ipon ka na. At naniwala sila. Pinautang sila ng mga kapitbahay. Nagbenta sila ng lumang singsing ng tatay ni Lira. Nagbayad sila ng placement fee hanggang sa isang araw na wala si Nilo. Sarado ang opisina, patay sindi ang cellphone, at yung pangarap biglang naging utang na may interes. Sa labas ng bahay, may kumatok. 3 mabilis, 1 mabigat. Lira! Sigaw ng boses na kilala niya. Bukas mo! Pagbukas niya, naroon si Ate Saling. Maliit ang katawan, pero malaki ang boses. May dalang payong kahit maaraw. Kasunod ang 2 niyang tauhan, sina Romy at Kiko, parehong nakasandal, parehong tila naghihintay lang ng senyas. Hoy Lira! Sabi ni Ate Saling, diretso ang tingin. Anong balita sa bayad? Huwag mong sabihin sa akin na puro next week na naman. Ate Saling, nanginginig ang kamay ni Lira, pero sinubukan niyang maging maayos. Nag-iipon po ako. May trabaho po ako, di ba? Kailangan ko lang po ng konting panahon. Panahon? Tawa ni Ate Saling, pero walang saya. Alam mo ba kung ilang beses ko na yan narinig? Konting panahon. Ako, may panahon ba ako? May pinapakain din akong tao. Please po. Pakiusap ni Lira. May sakit po si Mama. Kailangan lang namin. Sakit. Putol ni Ate Saling, sabay silip sa loob. Lahat naman may sakit pagbayaran na. Huwag mo akong lokohin. Sa likod, umubo si Aling Nena, isang ubong malalim, parang may punit sa baga. Napalingon si Ate Saling at sa isang saglit, may bahid ng awa sa mata niya, pero mabilis din niyang tinabunan. Ganito, sabi niya, bumuntong hininga. May ultimatum ka na rin, 1 linggo. Pag wala pa, alam mo na. Ate, itigil mo na. Singhal ni Ate Saling. Hindi ako kontrabida sa kwento mo. Negosyo to. Kung gusto mo ng awa, sa simbahan ka. Pag alis nila, parang humina ang hangin. Tahimik si Lira sa pinto, nakatingin sa alikabok na iniwan ng tsinelas ni Ate Saling. Anak, mahina ang boses ni Aling Nena mula sa loob. Baka pwede tayong lumipat sa probinsya. Baka. Ma, sagot ni Lira, pinipilit ang tapang. Hindi tayo tatakbo, hindi tayo magtatago. Ako ang humawak sa pangarap na tunoon. Ako rin ang aayos. Gabi na nang makatulog si Aling Nena. Si Lira, nakaupo sa sahig, hawak ang rosaryo. Hindi siya sobrang relihiyosa, pero kapag wala ka nang mahawakan, kahit butil-butil na dasal, kumakapit ka. Tinutok niya ang tingin sa lumang cellphone. Wala na siyang gustong kausapin, maliban sa isang bagay na hindi niya inaasahang muling babalik. Isang notification, isang text na parang multo, unknown number. Lira Valdez, ako si Nilo Ricarte. Kailangan nating mag-usap. May maibabalik ako at may kailangan ako sa'yo. Nanlamig ang batok ni Lira. Hindi totoo. Bulong niya, ngunit nandun ang pangalan niya. Malinaw. Sa labas, may dumaan na tricycle, may tumahol na aso, may humagibis na hangin sa yero. Pero sa loob ng barong-barong, tanging tibok ng puso ni Lira ang maririnig. Mabilis, parang may paparating na bagyo. At sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, naunawaan niya, hindi lang utang ang haharapin niya. May taong babalik, at kasama ng pagbabalik na iyon, may panibagong sakit, panibagong laban, at panibagong pagkakataon na mabasag o muling mabuo ang buhay niya. Nakatitig si Lira Valdez sa screen ng lumang cellphone na para bang pwedeng matunaw sa tingin ang mensaheng kakarating lang. Isang pangalan, Nilo Ricarte, na matagal na niyang ibinaon sa ilalim ng araw-araw na pagwawalis, sa ilalim ng utang, sa ilalim ng pagod at pag-asa na pinipilit niyang ipagpatuloy para sa ina niyang humihingal kada gabi. Hindi siya agad nakasagot. Ang daliri niya nakalutang lang sa ibabaw ng keypad, nanginginig. Anak! Mahinang tawag ni Aling Nena mula sa kama. Gising pa pala ang nanay niya.
May tumatawag ba? Pinatay ni Lyra ang ilaw ng cellphone. Parang kung hindi niya makita, mawawala. Wala po ma. Text lang. Sa trabaho. Sigurado ka? Hingal na tanong ni Aling Nena at kahit mahinang-mahina, ramdam ni Lyra ang kaba. Sanay na ang nanay niya sa bigat ng problema. Opo. Sagot ni Lyra, sabay pilit ng ngiti. Matulog ka na po. Bukas bibili tayo ng gamot. Pangako. Pagkatapos, lumabas si Lyra sa maliit nilang bahay. Umupo siya sa bangkong kahoy sa labas, nakatingin sa madilim na eskinita. Sa di kalayuan, may nag-iinuman. May nag-aaway na mag-asawa. May batang umiiyak. Lahat sila may kanya-kanyang pasanin. Pero si Lyra, pakiramdam niya, may multong dumapo sa balikat niya. Pinindot niya ang reply. Lyra, bakit ka nagte-text? Anong kailangan mo? Hindi lumipas ang 1 minuto. May sagot agad. Unknown number. Alam kong galit ka. May maibabalik ako. Pero kailangan kitang makita. Bukas ng umaga, sa karinderya sa kanto ng Bautista, Saint 7 a.m. Huwag kang magsama. Napapikit si Lyra. Huwag kang magsama. Parang utos, parang banta. Gusto niyang ibato ang cellphone, pero naalala niya ang sulat na final demand at ang ultimatum ni Ate Saling. Naalala niya ang inhaler ng nanay niya na halos wala ng laman. Naalala niya ang pangarap na binayaran nila ng utang. Kung may maibabalik ka, bulong niya sa sarili, ibalik mo ang taon na kinuha mo sa amin. Kinabukasan, kahit hindi pa umaaraw, nasa ruta na ulit si Lyra. Basang-basa ang kalsada. Hindi dahil umulan, kundi dahil may nagwisik ng tubig sa gutter. Ang hangin, malamig. Pero may amoy pa rin ng usok ng tambutso na nakasanayan na niya. Sa tapat ng building, naghihintay na si Jessa. Uy, Lyra! Ayos ka lang? Kagabi parang ang tahimik mo. Oo. Mabilis na sagot ni Lyra, sinubukang gawing normal ang boses. Pagod lang. Nilapitan sila ni Kuya Dindo, ang security guard, dala ang 2 maliit na pandesal sa plastic. Oh, kain muna kayo. Nagsara agad yung bakery. Sabi ko, baka abutan ko pa. Kayo na lang. Kuya Dindo naman eh. Sabi ni Jessa, sabay abot ng isa kay Lyra. Swerte namin sa'yo. Ngumiti si Kuya Dindo, halatang nahihiya. Basta mag-ingat kayo, lalo na ikaw Lyra. Daming mata dito sa area. Daming gusto lang manlamang. Bago pa makasagot si Lyra, may sumigaw mula sa gilid ng kalsada. Hoy, ikaw na naman! Boses ni Berto Llagas, ang traffic enforcer na parang laging nagmamadali manghuli ng mali. Pero kapag may suhol, biglang bumabait. Lumapit si Berto sa kanila, nakataas ang kilay, hawak ang baton. Bakit ang bagal ng linis mo dyan? Hindi mo ba alam, may inspection mamaya? Pag nakita itong kalat, kayo ang sisisihin. Nililinis po namin. Mahinahon na sagot ni Lyra, pinakumbaba ang ulo. Ayaw niyang makipagtalo. Alam niya kung paano gumanti ang mga taong may konting kapangyarihan. Sik! Suminghal si Berto. Tumingin siya sa paligid, tapos lumapit palalo, binabaan ng boses. Alam mo naman, para di ka masita, may pangkape ka dyan. Nagkatinginan sina Jessa at Lyra. Si Jessa, halatang gustong sumagot ng pabalang. Pero hinawakan ni Lyra ang braso niya, isang tahimik na pakiusap na huwag. Wala po akong extra, sabi ni Lyra, nanginginig ang lalamunan. Pasensya na po. Wala? Ngumisi si Berto. Eh di okay, baka mamaya, may report ako kay Ma'am Tess na tamad ka, tapos tanggal ka. Parang sinaksak ang dibdib ni Lyra. Tanggal? Paano ang nanay niya? Si Kuya Dindo biglang sumingit, pilit ang ngiti. Berto, pare, wag naman. Maayos naman trabaho nila. Baka naman. Tumingin si Berto kay Kuya Dindo na parang inuutusan siya ng tingin. Ah, ikaw? Guard ka lang. Huwag kang makialam. Baka pati ikaw, i-report ko. Nang umalis si Berto, napasinghap si Jessa. Grabe yun. Parang wala na tayong karapatan dito. Lyra, dapat minsan lumaban ka. Pag lumaban ako, mawawalan ako ng trabaho. Mahina niyang sagot.
At pag nawala trabaho ko, si Mama, hindi na niya tinapos. Tinapik ni Kuya Dindo ang balikat niya. May mga taong ganyan talaga. Pero tandaan mo, Hija, hindi habang buhay ganyan. May araw din sila. Tumango si Lira, pero sa loob-loob niya, hindi na siya sigurado kung may araw pa silang darating. Bandang 6:00, dumaan si Mang Pilo, dala ang taho. "O mga anak, taho tayo." "Ay Mang Pilo," sabi ni Jessa, "baka pwedeng palibre ulit si Lira. Mukhang mabigat ang hangin." "Ako pa ba?" Ngumiti si Mang Pilo, sabay abot kay Lira. "Hija, anong meron? Kagabi pa kita iniisip Di ka nag-text na ok ka." Napatingin si Lira sa kanya. Sa simpleng tanong na, yun, parang may pumutok na luha sa dibdib niya. Pero pinigilan niya. May kailangang ayusin lang po." "Kung ano man yan," sabi ni Mang Pilo, seryoso na ang boses. "Huwag kang mag-isa, kahit hindi mo sabihin lahat. Basta alam mo nandito kami." Tumango si Lira, saka nagpaalam na mag-CR. Sa sulok ng building, binuksan niya ulit ang cellphone. Nandoon pa rin ang mensahe ni Nilo. 7 a.m. Bautista St. May, oras pa siya bago mag-break. Lumapit siya kay Ma'am Tess nang maingat. "Ma'am, pwede po ba ako mag-early break? May aasikasuhin lang po sa gamot ni Mama." Tiningnan siya ni Tess Arboleda mula ulo hanggang paa, halatang nag-iisip kung maniniwala. "Lira, huwag mong gagawing dahilan ang nanay mo palagi." Pero bumuntong hininga ito, parang may konting puso rin sa likod ng matigas na boses. "Sige, 1 oras lang. Balik ka agad." "Opo, Ma'am. Salamat po." Halos pabulong na sagot ni Lira. Naglakad si Lira papunta sa Bautista. Manayay po. Parang bawat hakbang ay may kasamang kaba. Sa dinami-dami ng taong pwede niyang makasalubong, bakit pakiramdam niya, lahat nakatingin. Parang alam nilang pupunta siya sa taong sumira ng buhay niya. Sa kanto, nakita niya ang karinderyang sinabi ni Nilo. Maliit, may tarpaulin na kumukupas, amoy sinangag at kape. Huminto siya sa tapat, huminga ng malalim. "Lira?" Tawag ng boses sa likod. Napalingon siya, at parang biglang bumalik ang mga taon. Pareho pa rin ang mukha, pero mas tumanda, mas payat, mas maingat ang tingin. Nakakap si Nilo Ricarte, nakasuot ng simpleng jacket. Hindi na siya yung recruiter na mayabang at may polo shirt na may logo. Mukha na siyang taong tumatakbo, palayo sa sariling anino. "Anong kapal ng mukha mo?" Unang lumabas sa bibig ni Lira, nanginginig sa galit. "Bakit ngayon ka lang bumalik?" Napayuko si Nilo. "Alam ko, wala akong karapatang magpaliwanag, pero pakinggan mo muna ako. Please." "Hindi mo alam kung anong ginawa mo sa amin." Pabulong na halos sumisigaw si Lira. "Nagbenta kami ng alaala, nagbenta kami ng dignidad, tapos nawala ka." Hindi ko sinasadya na simula ni Nilo, pero pinutol siya ni Lira. "Huwag mo akong lokohin," sabi niya, nangingilid ang luha. "Sabihin mo na, anong kailangan mo?" Tumingin si Nilo sa paligid, parang may hinahanap na nakikinig. "Hindi dito," mahina niyang sabi. "Sa loob. At, Lira, may dala akong maliit na pera. Hindi to sapat, pero ito lang muna. Kasi, may mas malaki tayong problema." "Mas malaki?" Napakunot noo si Lira. "Anong sinasabi mo?" Lumunok si Nilo, saka tumitig sa kanya, unang beses na diretso. "May mga taong naghahanap sa'yo. At kapag nauna sila bago ako makapagpaliwanag, baka hindi lang utang ang mawala sa'yo." Nanigas si Lira, parang biglang nawalan ng tunog ang paligid. "Anong ibig mong sabihin?" Hindi agad sumagot si Nilo. Parang pinipili niya ang salitang hindi tuluyang papatay sa natitirang lakas ni Lira. "Lira," mahina niyang sabi, "may ginawa akong mali noon. At sa maling yon, nadamay ka. Nadamay ang pamilya mo. Kaya kung galit ka, tama lang. Pero ngayon, kailangan mong mag-ingat." Nalalamig pa rin ang mga daliri ni Lira habang nakatayo siya sa tapat ng karinderya
Nakatitig kay Nilo Ricarte na para bang anumang segundo ay mawawala ito ulit. Parang usok na hindi mo mahawakan kahit pigain mo ang hangin. Sa likod ng mga salita niyang, kailangan mong mag-ingat, may bigat na hindi lang basta pananakot. May bigat na parang may kasunod na pangalan, lugar, at taong kaya kang wasakin nang hindi ka man lang nakakasigaw. Hindi dito, ulit ni Nilo, at hinawakan niya ang gilid ng pintuan ng karinderya. Sa loob, Lyra, hindi tayo dapat mapansin. Bakit? Sinong sila? Singhal ni Lyra, pero mababa ang boses niya. Kahit galit, may bahagi sa kanya na natuto ng mag-ingat dahil ang mga taong nasa ilalim palaging may kaunting takot sa likod ng tapang. Pumasok sila. Mainit sa loob, may amoy sinangag at kape at may 2 construction worker na kumakain habang tumatawa. Sa sulok, may lumang electric fan na umiikot ng maingay, parang nagre-reklamo rin. Umupo si Nilo sa pinakamalapit na mesa sa dingding. Dahan-dahan niyang inilapag ang maliit na sobre sa ibabaw. Parang alay na hindi alam kung tatanggapin. Bago ka magalit lalo, sabi ni Nilo, napapikit sandali. Pakinggan mo muna, hindi ko sinasabing ako ang biktima. Ako ang may kasalanan. Pero hindi mo alam kung gaano kalalim yung pinasok ko noon. Pinasok? Umiling si Lyra. Ang pinasok mo, pangarap namin. Tapos iniwan mo kaming lumulubog. Tumango si Nilo, parang tanggap ang sampal. Oo, at araw-araw kong dala yun. Saglit siyang tumingin sa pintuan, tila sinisilip kung may sumusunod. Lyra, hindi ko kayang gawin yung scam na yun mag-isa. May grupo, may mga taong may koneksyon. Kapag nagkamali ka, hindi ka lang mawawalan ng pera. Mawawalan ka ng katahimikan. Naningkit ang mata ni Lyra. Ibig mong sabihin, buhay? Hindi sumagot si Nilo agad, pero ang katahimikan niya ang sumagot. Bakit mo ako hinahanap ngayon? Tanong ni Lyra, mas mabigat ang boses. Bakit ngayon na may ultimatum na kami? Ngayon na halos hindi na makahinga si Mama, para saan tong drama mo? Dahan-dahang binuksan ni Nilo ang sobre at inilabas ang ilang libo. Hindi man lang umabot sa malaking halaga, pero sapat para sa gamot at ilang araw na pagkain. Ipinatong niya ulit sa mesa. Ito lang muna ang kaya ko ngayon, sabi niya. At hindi to pambayad sa lahat ng kasalanan ko. Pero kung tatanggapin mo, pambili ng inhaler ng nanay mo o pandagdag sa bayad kay Ate Saling. Napatigil si Lyra sa pangalang nabanggit. Paano mo alam si Ate Saling? Napasinghot si Nilo na parang nasaktan sa sariling alaala. Kilala ko yan, Lyra, yung mga taong katulad niya. Hindi sila basta nagpapautang. May pinanggagalingan yan. May mga taong mas mataas. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa batok ni Lyra. Anong sinasabi mo? Ate Saling lang yun sa amin. Sa inyo. Ulit ni Nilo, dahan-dahan. Pero may mga taong pinagsisilbihan yan. At may mga tao ring nakatingin sa'yo ngayon. Kasi isa ka sa may resibo, isa ka sa may kwento. Napakuyom ang kamaon ni Lyra sa ilalim ng mesa. Gusto mo akong gamitin? Gusto mo akong gawing panangga? Hindi. Mabilis na sagot ni Nilo, halos nagmakaawa ang tono. Gusto kitang protektahan dahil ikaw ang nadamay. Lyra, may mga dokumento ako, mga pangalan, mga bank transfer. Pero hindi ko mailabas mag-isa. Kailangan ko ng testigo. Kailangan ko ng taong may lakas tumayo kapag bumagsak ako. Bumagsak ka? Tumawa si Lyra, pero walang saya. Matagal ka nang bumagsak sa paningin ko. Alam ko. Sagot ni Nilo, tahimik. At kung papipiliin mo ako, sana hindi ko na lang kayo nilapitan noon. Sana hindi ko na lang kayo pinangakuan. Pero nandito na to. At, Lyra, may dahilan kung bakit ngayon ako bumalik. Tama na. Putol ni Lyra. Sabihin mo na lang, ano yung gusto mong gawin ko? Huminga si Nilo ng malalim. May pulis na kilala ko, hindi korap. Si Sergeant Elmer Soria. Matagal na siyang nag-iimbestiga sa mga illegal recruiter. Pero kailangan niya ng magsasalita. Kapag pumayag ka, hindi bukas, hindi ngayon, kahit sa susunod na mga araw, pwede nating simulan.
Pero kailangan mo ring mag-ingat. Hindi ka pwedeng umuwi ng hindi alam ng iba. Napapikit si Lyra. Sa loob-loob niya, gustong tumanggi. Gusto niyang itulak si Nilo palabas ng buhay niya. Pero kapag tinanggihan niya, anong mangyayari? Mananatiling utang ang buhay nila. Mananatiling ubo ang gabi ng nanay niya. Mananatiling masama ang mga taong tulad ni Ate Saling, Berto, at kung sino-sino pang nasa likod. Kahit anong sabihin mo, sabi ni Lyra, nanginginig ang boses pero pinipilit maging matatag. Hindi ko pwedeng ilagay sa panganib si Mama. Tumango si Nilo, parang iyon din ang iniisip. Kaya nga, may plano. Yumuko siya at mas binabaan ang boses. Huwag kang uuwi sa usual na daan mamaya. Dumaan ka sa palengke tapos sa likod ng chapel. May tricycle driver doon. Si Kuya Orlan. Sabihin mo yung pangalan ko. Ihahatid ka niya nang hindi dumadaan sa main road. Bakit ang dami mong alam? Tanong ni Lyra, nababaliw sa kaba. Dahil may mga taong nagtanong na tungkol sa'yo. Sagot ni Nilo, diretso na. Kanina pa, bago pa tayo magkita, may 2 lalaki sa labas ng eskinita nyo kahapon. Nagtatanong sa kapitbahay kung saan nakatira ang street sweeper na si Lyra Valdez. Nanigas ang sikmura ni Lyra. Paano mo nalaman? May utang din ako sa mga taong yon. Sagot ni Nilo at sa wakas, lumitaw ang takot sa mukha niya. At hindi lang pera ang singil nila. Saglit na natigilan si Lyra, saka tumingin sa sobre sa mesa. Para itong apoy, kapag hinawakan niya, may init na makakatulong, pero may posibilidad ding masunog siya. Hindi ko alam kung tatanggapin ko to, bulong niya. Hindi ko rin alam kung karapat-dapat akong magbigay, sagot ni Nilo. Pero Lyra, kung hindi mo tatanggapin, okay. Ang importante, makaligtas ka. At kung kaya mo, kung may lakas ka, tulungan mong lumaban. Tumayo si Lyra, dahan-dahan. Kinuha niya ang sobre, hindi bilang kapatawaran, kundi bilang pag-asa para sa isang inhaler at ilang araw na pahinga sa gutom. Isa lang, sabi ni Lyra, nakatitig kay Nilo, matalim ang luha sa mata. Kapag nagsinungaling ka ulit, kapag ginamit mo ako mismo ang magpapabagsak sa'yo. Tumango si Nilo. Tama, dapat lang. Pagbalik ni Lyra sa ruta, huli na siya ng ilang minuto. Nasa sidewalk si Ma'am Tess, nakapamewang. Lyra, akala ko ba 1 oras lang? Ano to? Gusto mong mawalan ng trabaho? Pasensya na po, ma'am. Hingal ni Lyra. Na-late po yung binilhan ko ng gamot. Excuse. Singhal ni Tess, pero napansin ni Lyra, hindi galit ang mata nito, kundi pagod din. Sige, pero last na. Pag may nangyari sa inspection, ikaw haharap. Opo, ma'am. Mabilis na sagot ni Lyra. Sa kabilang dulo, naroon si Berto Llagas. Nakangisi, tila naghihintay lang ng pagkakataon. Lumapit siya, pabulong na may yabang. O ayan, late ka. Baka gusto mong pag-usapan natin to. Hindi sumagot si Lyra. Tinignan niya lang si Berto. Unang beses na may tapang sa mata niya. Hindi siya nagsalita, pero ang tingin niya, sapat para ipaalala. Hindi habang buhay, ganito. Pag-uwi niya, sinunod niya ang sinabi ni Nilo. Dumaan siya sa palengke, sa likod ng chapel, at nakita niya si Kuya Orlan. Matandang tricycle driver, may bigote, at may rosaryong nakasabit sa salamin. Kuya, si Nilo po. Mahina niyang sabi. Tiningnan siya ni Kuya Orlan, parang alam na ang lahat. Sakay, Hija, bilis. Pagdating sa bahay, nadatnan niyang humihingal si Aling Nena, hawak ang dibdib. Anak, nanginginig ang boses ng nanay niya. Parang, hindi ako makahinga. Nataranta si Lyra. Kinuha niya ang sobre, kinuha ang pera, at sa unang pagkakataon, hindi siya nagdalawang isip. Masandali lang, dadaling kita sa klinika. Habang binubuhat niya ang nanay niya palabas, may isang kapitbahay na lumapit. Si Aling Mercy, laging nakakaalam ng chismis sa eskinita. Lyra, pabulong nito. May 2 lalaki kanina. Nagtatanong sa'yo. Hindi ko sinabi kung saan ka.
Pero mag-ingat ka. Parang dumilim ang paligid. Sa loob ng tricycle, yakap ni Lyra si Aling Nena habang ang utak niya tumatakbo sa iisang tanong. Kung totoo ang sinasabi ni Nilo, hindi lang pala ito laban sa utang. Ito ay laban sa mga taong sanay mangdupil. At sa unang pagkakataon, si Lyra Valdez, street sweeper na sanay yumuko, ay napipilitang tumayo. Umuugong ang makina ng tricycle habang yakap ni Lyra si Aling Nena sa likod. Ramdam niya ang pag-angat baba ng dibdib ng nanay niya. Parang bawat hinga ay may bayad. Sa harap, nakayuko si Kuya Orlan, pilit iniiwasan ang malalalim na lubak. Pero kahit gaano siya kaingat, nanginginig pa rin si Lyra sa takot na baka sa mismong biyahe pa lang mawalan na siya. Ma, tingnan mo ako. Pakiusap ni Lyra, nanginginig ang boses. Dito lang tayo, konting tiis. Nahihilo ako. Hingal ni Aling Nena, halos hindi maibuka ang mata. Lyra, pasensya na. Anak, walang pasensya ma. Mabilis na sagot ni Lyra, halos iyak na. Walang pasensya, basta huminga ka. Please. Sa gilid ng daan, mabilis na sumingit si Kuya Orlan sa masikip na kalsada papunta sa maliit na klinik na bukas kahit gabi. Isang lugar na hindi sosyal, pero may ilaw at may pag-asang may gagawin sila. Pagbaba, halos buhatin na ni Lyra ang nanay niya, sabay sigaw sa receptionist. Ate please, hirap siyang huminga. May lumabas na nurse na may bilog na salamin at mabilis na kilos. Dito po, sabi niya, ipinapasok sila sa loob. Ano pangalan? Nena Valdez, sagot ni Lyra, pawis na pawis. May hika po siya, ubos na inhaler. Okay. Sabay kuha ng oxygen mask ang nurse. Ma'am, huminga lang po kayo, dahan-dahan. Lumapit ang isang doktor, si Dr. Paulo Di Magiba, nakasabit ang stethoscope, kita ang pagod sa mata, pero alerto ang kilos. Ilang araw na pong ganito, may trigger, alikabok, usok. Gabi-gabi po, sagot ni Lyra, lalo po pag malamig. Tsaka, stress po siguro. Sumulyap si Dr. Paulo sa kanya, parang nabasa ang ibig sabihin ng stress. Sige, bigyan natin ng NAB. Tapos titignan natin kung kailangan ng maintenance meds. Habang inaasikaso si Aling Nena, nakaupo si Lyra sa gilid ng upuan sa hallway, hawak ang sobre na bigay ni Nilo. Parang may kasalanan ang papel sa kamay niya. Sa isip niya, isang tanong lang paulit-ulit. Kung totoong may naghahanap sa kanya, hanggang saan ang kaya nilang gawin? Lumapit ang receptionist. Si Ate Yani, may hawak na form. Miss, may down payment po muna tayo kahit konti. Kahit pang nebulizer lang. Meron po, sagot ni Lyra, mabilis na binuksan ang sobre. Kinuha niya ang ilang libo, nanginginig ang daliri. Ito po. Nang marinig niya ang tunog ng bills na dumadampi sa counter, para siyang tinamaan ng hiya at galit. Hiya dahil galing kay Nilo, galit dahil kailangan niyang tanggapin para lang mabuhay ang nanay niya. Makalipas ang halos isang oras, humupa ang hingal ni Aling Nena. Nakatulog ito sa maliit na kama, may oxygen cannula pa sa ilong. Lumapit si Dr. Paulo kay Lyra, binabaan ng boses. Stable na siya, sabi ng doktor. Pero kailangan niya ng maintenance. At kung kaya, iwasan ang alikabok at stress. Alam kong mahirap yan, miss. Pero kung may paraan, napangiti si Lyra ng mapait. Kung may paraan, Doc, matagal ko na pong ginawa. Tumango si Dr. Paulo. Parang hindi na nagtanong pa. Bibigyan ko kayo ng reseta at may kilala akong volunteer dito. Minsan tumutulong sa mga pasyenteng kapos. Ipapakilala ko sa'yo. Maraming salamat po, sagot ni Lyra, halos walang boses. Sa isang upuang plastik sa labas ng klinik, hinintay ni Lyra na matapos ang pag-fill up ng reseta. Sa di kalayuan, may dalawang lalaking nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw, nagyoyosi. Hindi siya sure kung sila yung tinutukoy ni Nilo, pero nang magtagpo ang mata nila, may kung anong lamig sa tingin. Hindi yung tingin na nagtatanong, kundi yung tingin na parang sinusukat ka. Biglang lumapit si Kuya Orlan, may hawak na kape sa styro. Hija! Bulong niya, inabot kay Lyra.
Uminom ka. Nanginginig ka na. Salamat po, kuya. Mahina niyang sabi. May napansin ka? Tanong ni Kuya Orlan, hindi tumitingin sa dalawang lalaki pero alam ni Lyra na alam niya. Opo. Sagot ni Lyra, pilit kalmado. Hindi ko po sure kung tama, pero parang may nakatingin. Tumango si Kuya Orlan. Kaya wag kang uuwi ng diretsyo. Paglabas natin, dadaan tayo sa kabilang kanto. Liligaw tayo. Huwag kang matakot. Basta sumunod ka. Sa pagbalik nila sa eskinita, tinawagan ni Lyra si Jessa. Isang ring lang, sinagot agad. Lyra, nasaan ka? Kanina pa kita hinahanap. Halatang aligaga si Jessa. Nasa klinik kami. Inatake si Mama. Sagot ni Lyra, mabilis. Jessa, may dalawang lalaking nagtatanong daw sa akin kahapon. Totoo ba? Ha? Bumaba ang boses ni Jessa. Oo, narinig ko yun kay Aling Mercy. Akala ko chismis lang. Lyra, anong nangyayari? May problema ka ba na? Hindi ko pa masabi. Putol ni Lyra, nilunok ang takot. Pero please, kung may magtanong ulit, huwag kang magsasabi ng kahit ano, kahit sino. Saglit na katahimikan sa linya, tapos marahang sagot ni Jessa. Gets ko. Lyra, ingat ka. Pupunta ako dyan bukas. Ako na bahala sa'yo sa trabaho. Salamat. Bulong ni Lyra. Salamat talaga. Pagdating sa bahay, nadatnan nilang nakabukas ang pintuan. Hindi maluwang, pero nakabukas ng kaunti. Parang may sumilip. Tumigil si Lyra, kumapit sa braso ni Kuya Orlan. Kuya, bulong niya. Lumapit si Kuya Orlan, sinilip ang loob bago tuluyang pumasok. Wala namang tao, sabi niya, pero halatang nag-iingat. May nagkalikot lang, tingnan mo Hija. Sa mesa, wala naman silang mahalagang gamit, pero napansin ni Lyra na wala ang final demand letter na nakapatong kanina. At sa halip, may isang maliit na papel na nakasingit sa ilalim ng baso. Tahimik ka lang, alam namin ang bahay mo. Parang naputol ang hangin sa dibdib ni Lyra. Hindi siya nakasigaw, hindi siya nakaiyak. Tumigas lang ang katawan niya habang si Aling Nena, mahina pa, pinipilit tumayo. Anak, anong meron? Tanong ng nanay niya, nag-aalala. Mabilis na tinupi ni Lyra ang papel at itinago sa bulsa. Wala po, ma. Pilit niyang sagot, pero nanginginig ang labi. Wala, pahinga ka na po. Nang makatulog ulit si Aling Nena, saka lumabas si Lyra sa likod ng bahay at tumawag sa numero ni Nilo. Ilang ring bago sinagot. Lyra? Boses ni Nilo, mababa. Anong nangyari? Nandito na. Sabi ni Lyra, nanginginig pero matigas ang tono. Yung mga taong sinasabi mo, nandito na. May pumasok sa bahay. Kinuha yung demand letter at iniwan nila to. Tahimik si Nilo sa linya, parang may inaalala. Anong nakasulat? Tahimik ka lang. Alam namin ang bahay mo. Bigkas ni Lyra, bawat salita parang kutsilyo. Nilo, hindi na to biro. Huminga si Nilo ng malalim, parang may desisyon. Makinig ka, Lyra. Bukas huwag kang mag-isa at huwag kang dadaan sa usual route pa uwi. Tatawagan ko si Sergeant Elmer Soria, pero kailangan mong magtiwala kahit konti. Hindi ko alam kung kaya ko. Sagot ni Lyra, luha na sa mata. Pero kung hindi ko gagawin, mamamatay si Mama sa takot at pagod. Hindi ko hahayaang mangyari yon. Sabi ni Nilo, nanginginig ang boses sa unang pagkakataon. Lyra, may mga kasalanan ako. Pero kung ito na lang ang paraan para maitama kahit konti, gagawin ko. Pagbaba ni Lyra ng tawag, naupo siya sa hagdan sa likod, hawak ang rosaryo. Hindi na ito simpleng dasal para sa utang. Dasal na ito para sa kaligtasan. Kinabukasan, habang papasok siya sa trabaho, dama niyang may matang nakasunod sa kanya sa bawat kanto. Pero pinilit niyang magmukhang normal. Pinilit niyang ituwid ang balikat. Pinilit niyang wag ipakita ang takot dahil natutunan niya sa kalsada. Kapag naamoy ng mundo ang takot mo, mas lalong lalapit ang mga gustong manlamang. At sa pinakaunang oras ng umaga, bago pa man magsimula ang walis tingting sa semento,
May dumaan na lalaki sa malayo. Maayos ang ayos, tahimik, tila nagmamasid lang sa paligid. Hindi siya lumapit, hindi siya nagsalita. Pero nang mapatingin si Lyra sa direksyon niya, parang may bigat sa titig na iyon. Hindi panghuhusga, kundi pag-aaral. Hindi niya alam kung sino iyon. Ang alam lang niya, may bagong araw na paparating. At kasama nito, may mga lihim na unti-unting bubukas, kahit hindi pa niya handang harapin. Hindi agad nawala sa isip ni Lyra ang lalaking nakita niya sa malayo. Maayos ang ayos, tahimik ang tindig, at parang hindi lang basta dumaraan. May bigat sa titig, pero hindi yung tipong nanlalamang. Mas parang sinusukat ang paligid, naghahanap ng detalye. Ilang segundo lang iyon, pero sapat para mag-iwan ng kakaibang kaba sa kanya. Lalo na't sariwa pa sa bulsa niya ang papel na nagbabantang alam ng kung sino ang bahay nila. Pagdating niya sa pwesto nila, sinalubong siya ni Jessa. Halos takbo, hawak ang walis. Lyra, buti dumating ka. Kanina pa ako nag-aabang. Kumusta si Tita Nena? Mas okay na, sagot ni Lyra. Pilit ang ngiti. Nakaneb na siya kagabi. Pero, kailangan ng maintenance. Salamat naman. Bulong ni Jessa, tapos biglang sineryoso ang muka. May narinig ako sa mga taga-kanto. Yung dalawang lalaki raw. Bumalik ulit. Nagtanong ulit. Nalamig ang sikmura ni Lyra. Kailan? Kanina, mga alas 5. Sagot ni Jessa. Pero si Mang Pilo, tinaboy. Sabi niya, kung gusto niyo ng taho, bumili kayo. Kung chismis, sa iba kayo. Napangiti si Jessa kahit papaano. Gigil na gigil si Mang Pilo eh. Parang may kurot sa dibdib si Lyra. Pagpapasalamat at hiya. Nadamay pa sila. Hindi ka naman humihingi. Mariing sabi ni Jessa. Kung may nandadamay dito, yung mga taong nagpapahabol sa'yo. Hindi na nakasagot si Lyra dahil dumating si Ma'am Tess Arboleda na parang bagyong may dalang clipboard. Hoy, anong kumpul-kumpul yan? Trabaho. May inspection mamaya. Ayoko may makita akong kalat. Lyra, Jessa, sa sidewalk kayo. Berto, wag mong guluhin. Banggit pa lang ng pangalan ni Berto. Parang sumakit ang batok ni Lyra. At hindi nga nagtagal, sumulpot si Berto Llagas. May baton, may yabang, at may ngising parang may alam. Oh, Ma'am Tess! Bati ni Berto. Sobrang polite, sobrang plastikan. Nandito naman ako para mag-assist. Baka lang may hindi sumusunod. Sumulyap siya kay Lyra. Lalo na yung late lagi. Kumuyom ang kamay ni Lyra, pero pinili niyang huminga ng malalim. Sa isip niya, hindi ako bibigay, hindi ngayon. Hindi dahil bigla siyang naging matapang, kundi dahil hindi niya afford na mawala ng trabaho ngayon na kailangan ni Aling Nena ng gamot. Lumapit si Kuya Dindo sa kanila, dala ang maliit na papel na parang note. Lyra, bulong niya, halos hindi gumagalaw ang labi. May nag-iwan nito sa guard desk kanina. Sabi, para sa'yo raw. Kinuha ni Lyra ang papel, mabilis na itinago sa bulsa bago pa mapansin ni Berto. Sa sulok ng mata niya, nakita niya si Mang Pilo na nagtatayo ng taho, kunwari abala, pero nakamasid sa paligid na parang bantay. Nang magkaroon siya ng sandaling mag-isa, binuksan ni Lyra ang papel sa likod ng poste. Sergeant Elmer Soria, 6 p.m., Barangay Hall, huwag kang mag-isa. Napapikit siya, kaya pala ang bigat ng umaga. Kaya pala pakiramdam niya, may nakasunod sa bawat hinga. Hindi lang pala ito takot, may kasunod na hakbang, may kasunod na laban. Pagsapit ng tanghali, dumaan si Dr. Paulo Di Magiba sa area, may dalang maliit na paper bag. Nakita niya si Lyra at lumapit ng mahinahon, parang ayaw ring makatawag ng pansin. Miss Lyra, sabi niya, ito yung sample meds na binigay ng supplier namin. Hindi ito full, pero makakatulong. Pati reseta ng maintenance. Tapos, sinulat ko rin dito yung number ng isang social worker, si Mila Corquera. Baka sakaling hindi makapagsalita si Lyra sa una. Doc, hindi ko alam paano magpapasalamat. Magpasalamat ka sa sarili mo. Sagot ni Dr. Paulo, seryoso. Kasi kahit pagod ka, lumalaban ka. At kung may panganib ka, huwag mong sarilinin.
may mga tao pa ring tama. Nanginginig ang labi ni Lyra. May mga nagtatanong nga po sa akin. Hindi ko alam kung sino. Sandaling tumigil si Dr. Paulo. Kung kailangan mo ng medical record para sa anumang report, sabihin mo lang, hindi ko ipagkakait. Tumango si Lyra at sa unang beses sa mga nakaraang araw, parang may liwanag na hindi galing sa araw, galing sa mga taong hindi niya inaasahang tutulong. Pag-uwi niya sa hapon, dumaan siya kay Mang Pilo. Mang, salamat po kanina. Tinapik ni Mang Pilo ang balikat niya. Hija, may mga tao talagang akala mo pag may power sila, pwede na nilang apakan lahat. Pero tandaan mo, hindi ka lang walis. Tao ka. At tao ka pa rin kahit anong dungis ang ibato sa'yo. Parang may bigat na kumawala sa dibdib ni Lyra. Mang, may pupuntahan po ako mamaya sa barangay hall. Pero, may kasama ka. Mabilis na sabi ni Mang Pilo, parang handa na. Si Jessa? Si Kuya Dindo? Ako? Jessa na lang po. Sagot ni Lyra dahil ayaw niyang madamay pa ang iba. Pero, kung may magtanong ulit, alam ko na, sabi ni Mang Pilo. Walang magsasabi. Bago mag-alas 6 sinundo ni Jessa si Lyra sa tapat ng eskinita. Naka-jacket si Jessa kahit mainit. Para mukha tayong may pupuntahan na normal, sabi niya, pilit nagpapatawa. Habang naglalakad sila papunta sa barangay hall, napansin ni Lyra ang dalawang lalaki sa malayo. Pareho ng postura, pareho ng tingin, parang hindi taga roon. Mabilis niyang hinawakan ang braso ni Jessa. Huwag kang lilingon masyado, bulong ni Lyra. Pero, nandyan sila. Hayop, pabulong na mura ni Jessa, pero huminga siya ng malalim. Sige, lakad lang tayo. Huwag mong ipakitang takot. Sa barangay hall, naroon si Saint Elmer Soria. Hindi naka-uniforme, simpleng polo lang, pero may tindig na alam mong hindi basta-basta. Sa tabi niya, nakatayo si Nilo Ricarte. Mas payat, mas kaba-kaba, pero nandun, hindi tumakbo. Lyra, sabi ni Sergeant Soria, diretsong tingin, walang paligoy. Ako si Elmer. Sinabi ni Nilo na isa ka sa mga nabiktima. Hindi kita pipilitin magsalita, pero kung magsasalita ka, sisikapin naming protektahan ka. Paano? Tanong ni Lyra, nanginginig ang boses. Paano kung may mangyari sa nanay ko? Sa bahay namin? Tumingin si Sergeant Soria kay Nilo, tapos bumalik kay Lyra. May 2 options. Una, mag-file ka ng complaint at hihingi tayo ng protection sa city. Pangalawa, kung di ka pa ready, dokumentasyon muna. Affidavit, evidence, resibo, pangalan, date, para kapag oras na, may bala tayo. May bala? Napasinghap si Jessa. Parang gera naman to. Sa totoo lang, sagot ni Sergeant Soria, para sa kanila, negosyo to. Para sa inyo buhay. At kung buhay ang usapan, gera talaga. Lumunok si Lyra. May evidence si Nilo, sabi niya. Sabi niya may names, transfers. Napatingin siya kay Nilo. Totoo ba? Tumango si Nilo, halatang nilulunok ang hiya. Oo, nasa akin yung ilang kopya, pero hindi ko dala ngayon. Takot akong sundan ako, kaya, Lyra, pasensya na, pero totoo, may mga tao talaga sa likod. Bakit mo pa itinago? Sumabog ang boses ni Lyra, hindi malakas, pero puno ng sakit. Kung may ebidensya ka pala, bakit hinayaan mong lumubog kami? Napapikit si Nilo. Dahil duwag ako. Amin niya, parang binagsak ang sarili. At dahil may pinagbantaan sila sa akin noon, akala ko pag tumahimik ako matatapos. Pero hindi, lalo lang lumaki, lalo lang may nabiktima. Tahimik ang kwarto. Si Sergeant Soria, tumango na parang sanay sa ganitong pag-amin. Kaya nandito tayo, sabi niya, para itigil. Huminga ng malalim si Lyra. Sa isip niya, ang nanay niyang humihingal, ang ultimatum ni Ate Saling, ang bantang papel sa mesa, ang mata ng dalawang lalaki sa kanto. Gagawin ko!
Sabi ni Lyra, mahina pero matatag. Hindi pa full complaint, pero gagawa ako ng affidavit at ibibigay ko lahat ng alam ko. Pati pangalan ni Ate Saling, pati kung paano siya maningil, pati si Berto, yung panghaharas niya. Good, sagot ni Sergeant Soria. At simula bukas, may barangay patrol sa eskinita nyo. Hindi ko masasabing safe agad, pero may mata na rin tayo. Paglabas ni Lyra at Jessa sa barangay hall, mas malamig ang hangin. Sa kanto, wala na ang dalawang lalaki. Pero alam ni Lyra, hindi ibig sabihin noon ay umalis na sila. Minsan, ang pinaka nakakatakot ay yung hindi mo nakikita. Sa malayo, sa gilid ng ilaw ng street lamp, nakita niya ulit ang parehong lalaki na kanina pa niya napapansin sa umaga. Maayos ang ayos, tahimik ang tindig. Nakatayo lang, nagmamasid, parang sinisiguro kung ligtas ba siyang makakauwi. Nang magtagpo ang mata nila, bahagya itong tumango, parang simpleng pagbati na hindi dapat mapansin. Jessa, bulong ni Lyra, kita mo yon? Ano? Tanong ni Jessa, sumulyap. Pero sa sandaling iyon, naglakad palayo ang lalaki at nawala sa mga dumadaang tao. Umuwi si Lyra na may kakaibang pakiramdam. Hindi na puro takot, kundi may halong pagkalito at pag-asa. May mga taong gustong manakot, oo. Pero may mga taong tahimik ding nagbabantay. At kinabukasan, pagbalik niya sa ruta, narinig niya sa mga empleyado ng hotel sa tapat ang usapan. May malaking event daw sa darating na linggo. May paparating na mga VIP, may mga sasakyang magarang dadaan sa parehong kalsadang winiwalis niya araw-araw. Pinisil ni Lyra ang rosaryo sa bulsa. Sa kahinigpitan ang hawak sa walis tingting. Hindi niya alam kung ano ang dadating, pero handa na siyang hindi na lang umiwas.